Natagpuan ng mayamang negosyante ang isang babae at mga bata na lihim na naninirahan sa kanyang lumang bahay. Ano ang ginawa niya? Huminga ng malalim si Jose Andres Cruz habang tinitingnan ang kinakalawang na tarangkahan ng ari-arian na hindi niya binisita sa loob ng mahigit 15 taon. Sa edad na 42, ang negosyante ay naging isa sa pinakamayamang tao sa Metro Manila. Ngunit ang simpleng bahay na ito sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Rizal ay kumakatawan sa lahat ng gusto niyang kalimutan mula sa kanyang mahirap na pagkabata. Ngayon, kailangan niyang ibenta ang lupang ito para sa isang malaking proyekto sa real estate na nangangakong dodoblehin ang kanyang yaman. Ang babaeng lumitaw sa pinto ay halatang takot at sinubukang itago ang isang bata sa likuran niya. Napansin ni Jose Andres ang kupas na tela ng kanyang kulay rosas na damit at ang paraan ng pagprotekta niya sa maliit na batang lalaki sa kanyang mga braso, habang ang isang maliit na batang babae ay kumapit sa kanyang maruming palda. Hindi niya maitago ang gulat sa kanyang mga mata nang mapagtanto na sila ay natuklasan. "Pakiusap, Ginoo. Maipapaliwanag ko," sabi ng babae sa nanginginig na boses. "Paano kayo nakapasok dito?" Tanong ni Jose Andres. Sinusubukang manatiling kalmado habang inoobserbahan ang kondisyon ng bahay na dapat sana ay walang laman. Ibinaba ng babae ang kanyang ulo habang mas hinigpitan ang yakap sa bata. "Ako po si Ligaya. Mukhang napabayaan na po ang bahay na ito sa loob ng maraming taon. Wala na po kaming ibang mapupuntahan." Tumingin si Jose Andres sa paligid at napansin na ang sala, na dating puno ng alikabok at agiw, ay may mga palatandaan na ngayon ng buhay. May mga damit na nakasampay sa isang pansamantalang sampayan. Ilang kagamitan sa kusina ang maayos na nakalagay sa isang lumang mesa, at isang manipis na kutson ang nakalatag sa sahig. Ang amoy ng simpleng lutuin ay nagmumula sa kusina. "Gaano na kayo katagal dito?" "3 buwan po," sagot ni Ligaya. Halos pabulong ang kanyang boses. Ang batang lalaki sa kanyang mga bisig ay marahil hindi hihigit sa 3 taong gulang na may maitim na buhok at malalaking mata na mausisang nakatingin kay Jose Andres. Ang maliit na batang babae ay mukhang nasa 6 na taong gulang, nananatiling nagtatago sa likod ng kanyang ate at sumisilip sa kanya nang may pag-aalinlangan. "Makinig ka. Naiintindihan ko na kailangan ninyo ng matutuluyan. Ngunit ipagbibili na ang ari-ariang ito," sabi ni Jose Andres na sinusubukang maging matatag ngunit hindi malupit. "Hindi kayo maaaring manatili dito." Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata sandali, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. "Kayo po ang may-ari, hindi po ba? Alam ko pong darating ang araw na may darating. Hindi ko lang po inaasahan na ganito kabilis. Paano mo nalaman?" Sinabi po ng mga kapitbahay na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang pamilya mula sa Rizal na ang anak daw ay yumaman na at hindi na bumalik. Naramdaman ni Jose Andres ang pagbigat ng kanyang dibdib. Totoo ngang tumakas siya sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga alaala ng isang mahirap na pagkabata. Ang kanyang ina na mag-isang nagsumikap na palakihin siya matapos silang iwan ng kanyang ama. Ang gutom at lamig sa mismong bahay na ito ay mga bagay na mas gugustuhin niyang ibaon sa nakaraan. "Well, ngayon ay bumalik na ako," sabi niya ng mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Lumapit si Ligaya habang karga pa rin ang bata. "Ginoo, alam ko pong wala kaming karapatan. Ngunit maaari po ba? Maaari po ba ninyo kaming bigyan ng 1 linggo? 1 linggo lang po at maghahanap kami ng ibang lugar? 1 linggo?" Nag-alinlangan si Jose Andres. Nagmamadali siyang isara ang kasunduan, ngunit may isang bagay sa desperadong determinasyon ng babae na nagpatigil sa kanya. "Pakiusap po, ipinapangako ko na aalis kami ng walang anumang gulo. Kaya lang po," naputol ang kanyang boses. "Kaya lang po, wala akong mapagdadalhan sa kanila ngayon." Tiningnan ni Jose Andres ang 2 bata. Ang batang lalaki ay kumalma na sa mga braso ni Ligaya at ngayon ay mausisa siyang pinagmamasdan, habang ang maliit na batang babae ay nananatiling mahiyain. Mukha silang naalagaan ng mabuti sa kabila ng kanilang simple at tagpi-tagping damit. "Mga anak mo sila? Mga kapatid ko po sila," sagot ni Ligaya na may halong pagmamalaki at kalungkutan sa kanyang boses. "Inalagaan ko sila mula noong kami na lang." May naramdamang kakaiba si Jose Andres sa kanyang tiyan. May isang bagay sa sitwasyong ito na nagbalik ng mga alaala na sinubukan niyang itago ng mahigpit. "Sige," sabi niya sa wakas, 1 linggo, ngunit pagkatapos noon, kailangan ninyong umalis.
Ang ginhawa sa mukha ni Ligaya ay agad na nakita at nakaantig sa kanyang puso. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi, Jose Andres. Ang pangalan ko ay Jose Andres Cruz. Salamat po, Ginoo Jose Andres. Sumulyap siya sa huling pagkakataon sa bahay at sa tatlong figura sa pinto bago tumalikod para umalis. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Ligaya. Nakarga ang mga bata, na para bang sila ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Pabalik sa Maynila, tinawagan ni Jose Andres ang kanyang abogado. Attorney Salcedo, kailangan kong i-delay ng 1 linggo ang pagbebenta ng ari-arian sa Rizal. May problema ba, Jose Andres? Hindi na makapaghintay ang mamimili na isara ang kasunduan. May ilang bagay lang akong kailangang ayusin muna. Hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba ang 1 linggo. Ngunit kahit na sinasabi niya ito, alam ni Jose Andres na nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. May nagbago noong hapong iyon, at hindi niya matukoy kung ano iyon. Mga minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong po iyan sa aming mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Jose Andres ang kanyang sarili na nagmamaneho pabalik sa Rizal nang walang partikular na dahilan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang suriin kung sinusunod ng pamilya ang kasunduan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may higit pa rito. Ang bahay ay may kakaibang pang-akit sa kanya, na parang isang magnet na humihila sa kanya pabalik sa nakaraan na pilit niyang iniiwasan. Pagdating niya, natagpuan niya si Ligaya, na nagsasampay ng mga damit sa isang pansamantalang sampayan sa bakuran. Suot niya ang parehong kulay rosas na damit, ngunit ngayon ay mukha itong malinis at maayos na naplantsa. Naglalaro ang mga bata sa malapit gamit ang mga laruang gawa sa mga gamit na isang laruang kotse na gawa sa lata at isang manikang basahan na tila tinahi ng kamay. Ginoo Jose Andres, bulalas ni Ligaya, halatang nagulat. May problema po ba? Wala, napadaan lang ako para tingnan kung kumusta na kayo. Sa totoo lang, gusto niyang maunawaan kung paano ginawang isang mainit na tahanan ng babae ang lumang bahay. Sa kabila ng limitadong mapagkukunan, lahat ay maayos at malinis. May mga ligaw na bulaklak sa isang lumang lata na ginawang paso at ang mga bintana ay nakabukas upang papasukin ang sikat ng araw. Gusto niyo pong pumasok? Kakatimpla ko lang po ng kape, alok ni Ligaya. Nag-alinlangan si Jose Andres ngunit sa huli ay tumanggap. Sa loob, hindi na makilala ang bahay. Inayos ni Ligaya ang mga lumang kasangkapan na nasa bodega. Naglagay ng mga kurtina mula sa mga pinagtagpi-tagping tela sa mga bintana at gumawa pa ng isang maliit na sulok ng pag-aaral para sa batang babae na may mga aklat na nakasalansan sa isang mesang kahoy. Saan mo nakuha ang mga aklat na iyan? Tanong ni Jose Andres, na nakilala ang ilang mga pamagat. Nasa loob po ng isang baol sa itaas ng bahay. Sagot ni Ligaya habang nagsasalin ng kape sa isang basag na tasa. Siguro po'y mula noong may nakatira pa rito. Mahilig pong magbasa si Dalisay, kaya naisip ko pong walang masama. Kinuha ni Jose Andres ang isa sa mga aklat. Ito ay isang kopya ng Florante at Laura na ibinigay sa kanya noong kanyang 8 kaarawan. Nag-ipon ang kanyang ina ng ilang buwan para mabili ito. Sa unang pahina, naroon pa rin ang kanyang sulat kamay noong bata pa siya. Jose Andres Cruz, Grade 2. Akin ang librong ito, bulong niya, mas para sa kanyang sarili. Patawad po. Mukhang nag-aalala si Ligaya. Hindi ko po alam. Dalisay, halika rito. Lumitaw ang maliit na batang babae ng mahiyain, nananatiling kahina-hinala kay Jose Andres. Dalisay, ang mga aklat na ito ay pag-aari ni Ginoo Jose Andres noong bata pa siya. Kailangan mong ibalik. Hindi, mabilis na sabi ni Jose Andres. Hindi na kailangan. Pwede na siyang manatili sa kanya. Nagliwanag ang mga mata ni Dalisay. Talaga po, Ginoo? Oo naman. Ngumiti si Ligaya sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Tinuturuan ko po siyang magbasa ng mag-isa. Itinuturo ko po sa kanya ang abot ng aking makakaya. Pero hindi ka nag-aral? Nakatapos po ako hanggang grade 4. Matapos pong pumanaw ang aming mga magulang, kinailangan ko pong magtrabaho para alagaan ang aking mga kapatid. Pinagmasdan ni Jose Andres si Ligaya habang nagsasalita ito. May dignidad sa kanyang kilos na kabaligtaran ng pagiging simple ng kanyang pananamit. Hindi siya humihingi ng awa,
nagpapaliwanag lamang ng mga katotohanan. At ngayon, ano ang trabaho mo? Pananahi po. Sa gabi kapag tulog na sila, nananahi ako ng mga damit para sa isang tindahan sa bayan. Hindi po gaanong kalaki, pero sapat na po para sa aming mga pangunahing pangangailangan. Napansin ni Jose Andres ang isang lumang makinang panahi sa isang sulok ng sala na napapaligiran ng mga tela at sinulid na maayos na nakalagay sa mga kahon ng sapatos. Mahirap mag-isa, komento niya. Kaya naman po namin. Simpleng sagot ni Ligaya. Palagi po naming kinakaya. Lumapit kay Jose Andres ang batang lalaki na ipinakilala ni Ligaya bilang si Rizal ng may pagkausyoso. Walang takot, inabot niya ang laruang kotse na gawa sa lata sa lalaki. Laro tayo. Tiningnan ni Jose Andres ang magaspang na laruan at pagkatapos ay sa mga mata ng bata na puno ng tiwala. Maraming taon na ang lumipas, mula nang may isang bata na lumapit sa kanya ng ganoon ka-natural. Sa kanyang buhay bilang isang ehekutibo, halos hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga pamilya. Hindi ako magaling maglaro, pag-amin niya. Madali lang, sabi ni Rizal. Umupo sa sahig at pinaandar ang kanyang kotse. Brum brum, halos hindi namamalayan. Natagpuan ni Jose Andres ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig na tabla ng sala at nagtutulak ng isang laruang kotse na gawa sa lata kasama ang isang 3 taong gulang na bata. Pinagmasdan sila ni Ligaya mula sa kusina na may bahagyang ngiti. Ilang taon na kayo? Tanong ni Jose Andres kay Dalisay na lumapit ng mahiyain. Ako po ay 7, si Rizal po ay 3, at si Ate Ligaya po ay 27, pero mukha na po siyang mas matanda dahil pagod. Sagot ng batang babae na may katapatan na karaniwan sa mga bata. Namula ng bahagya si Ligaya, Dalisay. Pero totoo po, giit ng batang babae. Nagpupuyat po si ate sa pananahi. Tiningnan ni Jose Andres si Ligaya ng mas maingat. Ngayon na nabanggit ito ni Dalisay, napansin niya ang manipis na maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay para bang may pasan siyang hindi nakikitang bigat sa kanyang mga balikat. Kumakain ba kayo ng maayos? Tanong niya, nang hindi nag-iisip. Opo naman, sagot ni Ligaya na medyo nagtatanggol. Inaalagaan ko po sila ng mabuti. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po namin kailangan ng limos, Ginoo Jose Andres, sabi niya ng mas matatag. Kailangan lang po namin ng pansamantalang masisilungan. Nagulat siya sa sagot na iyon. Sa totoo lang, nagulat siya sa positibong paraan. Sa kanyang mundo ng negosyo, sanay siya sa mga taong laging may gusto mula sa kanya. Iba si Ligaya. Patawad, hindi ko intensyon na mang-insulto. Hindi po ako na-insulto. Pinalambot niya ang kanyang tono. Natutunan ko lang po na kailangang pangalagaan ang dignidad ng isang tao. Anuman ang sitwasyon. Hinila ni Rizal ang dulo ng pantalon ni Jose Andres. Tito Jose Andres, babalik ka bukas? Nagulat si Jose Andres sa tanong. Walang tumawag sa kanya ng tito sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam. Gusto kong bumalik ka, sabi ni Rizal, na may katapatan ng isang bata na nakakabighani. Naramdaman ni Jose Andres ang isang kakaibang bagay sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nang umalis siya sa bahay noong hapong iyon, dala niya ang imahe ni Ligaya na kumakaway sa pinto kasama ang 2 bata sa kanyang tabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natagpuan niya ang kanyang sarili na inaabangan ang kinabukasan. Kinaumagahan, kinansela ni Jose Andres ang 2 pulong at nagmaneho muli papuntang Rizal. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang laruan na binili niya sa isang tindahan sa daan. Hindi masyadong mahal, ilang pangkulay na libro at krayola para kay Dalisay at isang laruang truck para kay Rizal. Nang buksan ni Ligaya ang pinto at makita ang mga regalo, naging sarado ang kanyang ekspresyon. Ginoo Jose Andres, sinabi ko na pong hindi ito limos. Pasasalamat ko ito sa mabuting pag-aalaga ninyo sa bahay, putol niya. Isang kasinungalingan iyon. Ngunit isang mabuting kasinungalingan na nagbigay daan kay Ligaya. Natanggapin ito nang hindi nasasaktan ang kanyang dangal. Matutuwa po ang mga bata, sabi niya sa wakas. Ngumingiti. At oo nga, natuwa sila. Niyakap ni Dalisay ang mga libro na parang isang kayamanan. At si Rizal ay agad na naglaro sa truck, gumagawa ng mga tunog ng makina na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi niyo po kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Ligaya, habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro. Gusto kong gawin ito, sagot ni Jose Andres, at napagtanto niyang taos puso siya.
Naupo sila sa beranda ng bahay. Pinapanood si Dalisay na tinuturuan si Rizal na gumuhit gamit ang mga bagong Crayola. Ang hapon na araw ay lumikha ng isang ginintuang liwanag na nagpaganda at nagpatahimik sa lahat. Maaari ba akong magtanong? Sabi ni Jose Andres pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Sige po, bakit dito? Bakit ninyo pinili ang bahay na ito? Tumahimik sandali si Ligaya na para bang nagpapasya kung gaano karami ang dapat niyang ikwento. May isang matandang babae po sa aming barangay na nagkwento tungkol sa bahay na ito. Sinabi niya pong matagal nang walang nakatira sa bahay na ito, ngunit dati raw po itong isang lugar kung saan nangyayari ang mabubuting bagay, na tinutulungan ng may-ari ng bahay ang sinumang nangangailangan. Naramdaman ni Jose Andres ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ginawa nga iyon ng kanyang ina. Kahit sa kaunti, palagi siyang nagbabahagi sa mga mas nangangailangan. Sinabi po ng matandang iyon na marahil dito ay magiging isang ligtas na lugar para sa sinumang nasa kagipitan, patuloy ni Ligaya. At kailangan ko po ng kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Nag-alinlangan si Ligaya habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Mula po sa aking pamilya. Gusto po nila akong pilitin na magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala para mabayaran ang isang utang. Nang tumanggi po ako at sinabing isasama ko ang mga bata, sinabi po nilang mas mabuti pang mawala na lang ako. Ang lamig sa kanyang boses, habang ikinukwento niya iyon, ay nagulat kay Jose Andres. Kaya tumakas kayo. Opo, kasama sila. Sila na lang po ang pamilya ko ngayon. At ang lalaking ipapakasal sa iyo, hinahanap ka ba niya? Hindi ko po alam. Sana po ay hindi. Sana po ay nakahanap na siya ng ibang tao para ayusin ang kanyang problema. Pinagmasdan ni Jose Andres si Ligaya na nakatingin sa mga bata. May isang bagay na mabangis at maprotekta sa kanyang tingin, tulad ng isang inang nagtatanggol sa kanyang mga anak. Hindi ka nagsisisi na iwanan ng lahat? Ano po ang pagsisisihan ko? Tiningnan niya ito ng diretsyo. Ang pagprotekta sa dalawang inosenteng bata? Ang pagtanggi na ipagbili na parang isang kalakal? Hinding-hindi po. Ang paninindigan sa kanyang boses ay humanga kay Jose Andres. Kilala niya ang mga ehekutibo na walang kalahati ng determinasyon na nakikita niya sa batang babaeng ito. Paano kung hanapan kita ng mas magandang trabaho? Isang bagay sa lungsod. Tiningnan siya ni Ligaya ng may pag-aalinlangan. Bakit po? Hindi niyo naman po ako kilala. Dahil, huminto si Jose Andres, sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Dahil sa tingin ko, gagawin din iyon ng nanay ko. Ang sagot na iyon ay tila nasiyahan si Ligaya. Ang nanay niyo po ang nakatira dito, di ba? Oo, pumanaw siya 5 taon na ang nakakaraan. Siya. Napakabuting tao po niya. At bakit hindi ka na bumalik dito? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy. Pinahahalagahan ni Jose Andres ang kanyang katapatan dahil ang lugar na ito ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na gusto kong kalimutan. Kahirapan, paghihirap, ang pakiramdam na walang kontrol sa sariling buhay. At ngayon? Tumingin si Jose Andres sa paligid. Iba na ang pakiramdam ng bahay na may buhay sa loob nito. Nagtatawanan ang mga bata, humuhuni si Ligaya habang nagtutupi ng damit, ang amoy ng lutong bahay mula sa kusina. Ngayon, hindi ko alam, iba na ang pakiramdam. Nang gabing iyon, umalis si Jose Andres sa bahay na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, bumalik siya sa Rizal at kinabukasan din. Nang hindi namamalayan, nakagawa na siya ng isang rutina. Malapit nang matapos ang isang linggo na ibinigay niya kay Ligaya. Ngunit hindi maisip ni Jose Andres na paalisin ang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nasasangkot sa kanilang kwento, sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka, sa paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa. Sa ika-5 araw, nakatanggap siya ng isang tawag na nagbago sa lahat. Ginoo Jose Andres, boses ni Ligaya. Tumatawag mula sa isang pampublikong telepono sa bayan. Kailangan ko po kayong makausap. Mahalaga po ito. Naramdaman ni Jose Andres na kumabog ang kanyang tiyan. Anong nangyari? Nahanap niya po ako. Ang lalaking gustong ipakasal sa akin ng pamilya ko. Nandito po siya sa bayan. Nagtatanong tungkol sa amin. Hindi nag-alinlangan si Jose Andres. Manatili kayo sa loob ng bahay. Isara ninyo ang lahat. Papunta na ako dyan. Sa unang pagkakataon mula nang makilala si Ligaya, nagmaneho si Jose Andres ng higit sa speed limit. Pagdating sa bahay,
Natagpuan niya ang tatlong figura na nagkumpol-kumpol sa sala, halatang takot. Karga ni Ligaya si Rizal sa kanyang kandungan, habang si Dalisay ay kumapit sa kanyang palda. Pumunta siya dito kanina, sabi ni Ligaya, na naramdaman ang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ideya na may isang taong nagbabanta sa pamilyang ito ay nagpukaw ng isang primitive na instinct na hindi niya alam na mayroon siya. Nasa bayan pa rin ba siya? Mukha pong oo. Sinabi niyang babalik siya, kasama ang aking mga kuya, na inutusan daw nila siyang dalhin kami. Mga kuya mo, mga nakakatanda ko pong kapatid na lalaki. Sinusuportahan po nila ang kasal na ito, dahil makakatanggap sila ng pera. Kuyong ni Jose Andres ang kanyang mga kamao. Paano maaatim ng isang pamilya na ipagbili ang sarili nilang kapatid? Sige, hindi ka niya mapipilit na gawin ang anumang bagay. Nasa hustong gulang ka na, may karapatan kang pumili. Hindi niyo po naiintindihan, sabi ni Ligaya na may luha sa kanyang mga mata. Sa aming lugar, sa aming kapaligiran, kapag nagpasya ang pamilya sa isang bagay, wala nang gaanong magagawa, lalo na kung babae ka. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis po kami dito, wala kaming patutunguhan. Kung mananatili po kami dito, patuloy niya akong pipilitin, at natatakot po ako sa kung anong magagawa niya sa mga bata. Tiningnan ni Jose Andres sina Rizal at Dalisay, na hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang takot sa hangin. Dito lang kayo, sabi niya. Nagpa siya. Ako ang aayos nito. Paano po? Ipaubaya mo sa akin. Tiningnan siya ni Ligaya sa kanyang mga mata, at tiyak na may nakitang isang bagay na nagpakalma sa kanya dahil tumango siya. Salamat po. Nagpalipas ng gabi si Jose Andres sa bahay na iyon. Natutulog sa sofa upang matiyak na ligtas ang pamilya. Kinaumagahan, seryoso siyang nakipag-usap sa kanyang abogado. Attorney Salcedo, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang mga karapatan ng isang babae sa sitwasyon ng sapilitang pagpapakasal. Sapilitang pagpapakasal, Jose Andres, krimen iyan. Ginagarantiya ng batas. Alam kong krimen iyon, pero ipaliwanag mo sa akin kung paano natin mapoprotektahan ang isang taong pinipilit ng sarili niyang pamilya. Matapos ang pag-uusap sa abogado, pumunta si Jose Andres sa bayan ng Rizal para hanapin ang lalaking nagbabanta kay Ligaya. Hindi mahirap hanapin siya. Sa isang maliit na bayan, nakakatawag pansin ng mga dayuhan. Si Mang Lito ay isang lalaki na nasa 50 taong gulang, pandak at matipuno na may ekspresyon ng isang taong sanay na makuha ang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Natagpuan siya ni Jose Andres sa pangunahing kapihan sa bayan, malakas na nagsasalita tungkol sa kanyang karapatan kay Ligaya. Ikaw si Mang Lito? Tanong ni Jose Andres na lumapit sa mesa. Sino ang nagtatanong? Ang pangalan ko ay Jose Andres Cruz. Kailangan kitang makausap tungkol kay Ligaya. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Lito sa interes. Kaya alam mo kung nasaan siya. Mabuti. Dalhin mo ako doon. Susunduin ko siya. Umupo ka, sabi ni Jose Andres sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. May isang bagay sa kilos ni Jose Andres, sa paraan ng kanyang pananamit at pagsasalita na nagpasunod kay Mang Lito nang hindi sinasadya. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, patuloy ni Jose Andres. Hindi magpapakasal sa iyo si Ligaya. Ayaw niya. At sa Pilipinas, ang sapilitang pagpapakasal ay isang krimen. Kung patuloy mo siyang hahabulin, tatawag ako ng pulis. Pulis? Mapait na tumawa si Mang Lito. Sasabihin kong hinahanap ko ang aking mapapangasawa na may utang sa akin ang kanyang pamilya. Sasabihin kong nagbabanta ka sa isang babae at 2 bata. Isang salita ko lang sa hepe at makukulong ka. At sino ka para makialam sa usaping ito? Inilabas ni Jose Andres ang isang business card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Nakasulat doon, Jose Andres Cruz, CEO, Cruz Development Corporation. Nabasa ni Mang Lito ang card at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kayo po ang may-ari ng Cruz Development. Bukod sa iba pang negosyo, oo. Ang pangalan ni Jose Andres ay kilala sa buong rehiyon. Napalunok si Mang Lito. Paumanhin po, Ginoo Jose Andres. Hindi ko po alam na sangkot kayo. Well, ngayon alam mo na. Nasa ilalim ng aking proteksyon si Ligaya. Kung ikaw o sinuman mula sa kanyang pamilya ang lalapit sa kanya muli, ako ang makakaharap mo. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Mang Lito. Pero paano po ang perang inutang sa akin ng pamilya niya? Magkano?
50,000 piso. Inilabas ni Jose Andres ang kanyang checkbook mula sa kanyang bulsa at agad na nagsulat ng isang tseke. Heto, ngayon, wala ka ng kaugnayan kay Ligaya. Pero pumirma ka dito. Inilagay ni Jose Andres ang isang papel sa mesa. Ito ay isang dokumento na inihanda ng kanyang abogado na nagsasaad na tinatalikuran ni Mang Lito ang lahat ng karapatan kay Ligaya. Pumirma ka at umalis ka. Huwag ka nang babalik. Pumirma si Mang Lito ng walang pagtatalo. Nang bumalik si Jose Andres sa bahay at ikinuwento ang nangyari kay Ligaya, umiyak siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Paano po ako makakabawi sa inyo para dito? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi mo kailangang bumawi. Manatili kayo dito hanggat gusto ninyo. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang buhay sa lumang bahay. Nawala ang takot at kawalan ng katiyakan. Si Ligaya ay namumukadkad na may bagong sigla na hindi pa nakita ni Jose Andres dati. Mas madalas siyang ngumiti, nakikipaglaro sa mga bata, kumakanta habang nagluluto. Ang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Natagpuan ni Jose Andres ang kanyang sarili na bumibisita araw-araw. Sa umaga bago pumasok sa opisina sa Maynila, dumadaan siya sa bahay para mag-almusal kasama ang pamilya. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, bumabalik siya para makipaglaro sa mga bata bago sila matulog. Nang hindi namamalayan, ganap nang nagbago ang kanyang rutina. Wala po ba kayong sariling pamilya? Tanong ni Ligaya isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa bakuran. Wala, hindi ako kailanman nag-asawa. Hindi ko pa natatagpuan ang tamang tao. Bakit po hindi? Pinag-isipan ni Jose Andres ang sagot. Sa tingin ko, palagi kong iniisip na ang pag-ibig ay isang luho, na kailangan ko munang buuin ang aking buhay pinansyal bago isipin ang mga relasyon. At ngayon, napagtanto kong marahil ay mali ang iniisip ko sa buong buhay ko. Ngumiti si Ligaya. Ganyan talaga ang buhay, di ba? Nagpaplano tayo ng isang bagay at nagpupumilit itong maging iba. Tama. Tumahimik sila, pinagmamasdan si Rizal na sinusubukang turuan si Dalisay na maglaro ng football gamit ang isang bola na gawa sa mga lumang medyas. Maaari ba akong magtanong? Sabi ni Jose Andres. Sige po, hindi ka ba natatakot na pumasok sa isang relasyon pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan? Pinag-isipan ni Ligaya ang tanong. Natatakot po akong magtiwala sa maling tao, ngunit hindi po ako natatakot sa pag-ibig mismo. Naniniwala po ako na ang pag-ibig ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa buhay na ito. Kahit na masakit, lalo na kapag masakit, dahil kapag masakit, nangangahulugan itong totoo. Ang simpleng karunungan ni Ligaya ay patuloy na nagugulat kay Jose Andres. Sa kanyang mundo ng korporasyon, ang mga tao ay nagsasalita ng komplikado tungkol sa mga simpleng bagay. Ginawa ni Ligaya ang kabaligtaran. Nang gabing iyon, napagtanto ni Jose Andres na umiibig na siya. Hindi isang dramatikong o sinematikong sandali, habang pinagmamasdan lamang si Ligaya na pinapatulog ang mga bata habang kinakantahan sila ng saugoy ng duyan sa kanyang malambing na boses. Naunawaan niyang nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman. Sa sumunod na linggo, gumawa si Jose Andres ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kinanselan niya ang pagbebenta ng bahay. Jose Andres, nababaliw ka na ba? Sabi ng kanyang kasosyo na si Rico sa isang pulong. Ito ay isang negosyo na nagkakahalaga ng alin 50 milyon. Alam ko kung magkano ang halaga nito. Kung gayon, bakit ka umaatras? Dahil nagpa siya akong hindi na ito ibenta. Ngunit sinabi mong ang bahay na iyon ay nagdadala lamang ng masasamang alaala. Nagbago na ang mga alaala. Tiningnan siya ni Rico na para bang nawala na siya sa kanyang sarili. May kinalaman ito sa pamilyang nakatira doon, di ba? Hindi sumagot si Jose Andres. Ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon bilang sagot. Jose Andres, sa ngalan ng Diyos, huwag mong sabihing nasangkot ka sa emosyonal na paraan sa isang babaeng hindi mo pa nga gaanong kilala. Mas kilala ko siya kaysa sa sinumang nakilala ko sa buong buhay ko. Sa loob ng 2 linggo na iyon, kalokohan. Marahil nga kalokohan, ngunit ganyan ang nararamdaman ko. Nang hapong iyon, pumunta si Jose Andres sa bahay para sabihin ang kanyang desisyon kay Ligaya. Kinansela ko ang pagbebenta, diretsong sabi niya. Itinigil ni Ligaya, na nananahi sa makina, ang kanyang trabaho. Ano po, ang bahay na ito, hindi ko na ito ibebenta. Pero bakit po? Huminga ng malalim si Jose Andres. Dahil natuklasan kong maaari pa ring maging tahanan ang lugar na ito.
Tulad noong nakatira pa dito ang nanay ko. Tiningnan siya ni Ligaya ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Kung gayon, ano po ang ibig sabihin niyan para sa amin? Nangangahulugan na maaari kayong manatili, kung gusto ninyo, hanggat gusto ninyo. Jose Andres, hindi ko po alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anumang bagay ngayon. Pag-isipan mo muna. Sige po, tumango si Ligaya. Pinoproseso pa rin ang balita. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nag-usap sila ng matagal ni Jose Andres sa beranda ng bahay. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, takot, tungkol sa kung paano minsan dinadala tayo ng buhay, sa mga landas na hindi natin kailanman inakala. Natatakot po ako, pag-amin ni Ligaya. Saan ka natatakot? Natatakot po akong nananaginip lang. Natatakot po akong isang araw ay magising at matuklasan na lahat ng ito ay isang desperasyon lamang sa aking bahagi. Hindi ito desperasyon, sabi ni Jose Andres. Nararamdaman ko rin ito, ang koneksyon na ito. Seryoso ito. Hindi po ba ito awa lamang sa amin? Ligaya, tingnan mo ang aking mga mata. Humarap siya sa kanya. Hindi ito awa. Ito ay. Hindi ko alam kung paano tawagin kung ano ito. Ang alam ko lang ay hindi pa ako nakaramdam ng ganito. Naghalikan sila sa unang pagkakataon doon, sa beranda ng bahay, kung saan lumaki si Jose Andres, sa ilalim ng mga bituin na dating ipinapakita sa kanya, ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga sumunod na buwan ay purong pagtuklas. Natutunan ni Jose Andres kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Hindi lamang isang obligasyon o responsibilidad, kundi ang tunay na kagalakan ng pag-uwi sa bahay at sinalubong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Sinimulang tawagin siyang tatay ni Rizal ng natural, nang walang sinumang nagmumungkahi. Si Dalisay, na mas tahimik, ay mas matagal bago magbukas, ngunit sa huli, nagbukas din siya sa kanya. Si Ligaya ay namukadkad na parang isang bulaklak, na sa wakas ay natagpuan ang tamang lupa upang lumago. Ganap na ni-renovate ni Jose Andres ang bahay, ngunit maingat na pinanatili ang esensya nito. Minodernisa niya ang kusina, inayos ang bubong, pininturahan ang mga dingding, ngunit pinanatili ang mga detalye na nagbibigay ng karakter sa lugar. Gumawa siya ng mga silid para sa bawat bata at ginawang isang talyer ng pananahi para kay Ligaya ang lumang bodega. Hindi mo na kailangang manahi para sa tindahang iyon, sabi niya isang umaga. Maaari kang magtrabaho ng mag-isa, gumawa ng mga bagay na gusto mo. Gusto ko pong magtrabaho, Jose Andres. Ayaw ko pong umasa sa iba. Hindi ako nagsasalita tungkol sa pag-asa mo sa iba. Nagsasalita ako tungkol sa pagbibigay sa iyo ng kalayaan na gawin ang trabahong mahal mo. At ganoon nagsimula si Ligaya ng kanyang sariling negosyo. Nananahi ng mga pasadyang damit para sa mga kababaihan sa rehiyon. Sa maikling panahon, mas marami siyang order kaysa sa kaya niyang hawakan. Sa isa sa mga abalang araw na iyon, nakatanggap sila ng isang hindi inaasahang pagbisita. Naglalaro si Jose Andres kasama si Rizal sa bakuran, nang marinig niyang sumigaw si Ligaya mula sa loob. Tumakbo siya papasok sa bahay, at natagpuan si Ligaya, na nakatayo sa pinto, na nakatingin sa isang lalaki, na nasa 40 taong gulang na nakatayo sa harap ng pinto. Sino siya? Mahinang tanong ni Jose Andres. Ang kuya ko, si Kuya Rodel. Lumapit ang lalaki, halatang hindi komportable. Ligaya, maaari ba akong pumasok? Kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Tense ang boses ni Ligaya. Tungkol sa pamilya. Tungkol sa nangyari. Tumayo si Jose Andres sa tabi ni Ligaya, sa isang banayad na kilos ng proteksyon. Ito ang bahay ko, sabi ni Ligaya. Kung gusto mong mag-usap, dito lang, sa harap niya. Sumulyap si Kuya Rodel kay Jose Andres, halatang sinusubukang unawain kung sino siya. Sige, sabi ni Kuya Rodel. Sa wakas, naparito ako para humingi ng tawad. Patawad sa ginawa namin, tungkol sa sapilitang pagpapakasal, tungkol sa pagpapalayas sa iyo sa bahay. Desperado kami dahil sa utang, ngunit hindi nito binibigyang katwiran ang aming ginawa. Nanatiling tahimik si Ligaya, pinoproseso ang mga salita ng kanyang kapatid. At ngayon, naparito ka dahil narinig kong maayos ka na nakahanap ka ng isang taong nagmamahal sa iyo, na naalagaan ng mabuti ang mga bata, at napagtanto kong nawala sa amin ang pinakamabuting tao sa aming pamilya dahil sa kasakiman. Tama ka, sabi ni Ligaya ng walang hinanakit. Nawala nga kayo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad,
Ngunit gusto kong malaman mo na nagsisisi ako araw-araw. At bayad na ang utang. Ang lalaking ipapakasal sa iyo, may nagbayad na, at umatras na siya. Ngayon, sinusubukan naming magsimula muli sa tamang paraan. Sumulyap si Ligaya kay Jose Andres, na gumawa ng isang banayad na kilos na nagpapahiwatig na nasa kanya ang desisyon. Salamat sa pagpunta at pagsasabi nito, sabi niya sa wakas. Mahalagang marinig ko ito. Naiintindihan ko. Marahil isang araw, maaari tayong mag-usap muli, ngunit hindi ngayon. Tumango si Kuya Rodel, kumaway sa mga bata na nagmamasid sa lahat mula sa bintana, at pagkatapos ay umalis. Okay ka lang? Tanong ni Jose Andres, pagkatapos umalis ng kanyang kapatid. Kakaiba, pero okay lang ako. Sa tingin ko, matagal ko na silang pinatawad, hindi ko lang napagtanto. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Malaya. Tunay na malaya. Nang gabing iyon, nag-propose si Jose Andres kay Ligaya. Hindi isang bagay na pinlano. Lumabas lang ang mga salita mula sa kanyang bibig, habang naghuhugas sila ng pinggan nang magkasama pagkatapos ng hapunan. Pakasalan mo ako, biglang sabi niya. Halos mabitawan ni Ligaya ang pinggan na pinupunasan niya. Ano, pakasalan mo ako, ikaw, ako, ang mga bata. Magiging isang tunay na pamilya tayo. Alam kong mabilis ito. Alam kong marahil ay iniisip mong nagmamadali ako. Ngunit hindi pa ako naging ganito kasigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Inilapag ni Ligaya ang basahan sa mesa at humarap sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kapag nawala na ang matinding damdamin? Ligaya, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi lamang matinding damdamin. Ito ay, tulad ng paghahanap sa aking kaluluwa, tulad ng sa wakas, ay may kahulugan ng pagiging nasa mundong ito, at ang mga bata, mga anak ko na sila sa puso. Gusto ko silang opisyal na ampunin, bigyan sila ng aking apelyido, alagaan sila magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Ligaya, ngunit luha iyon ng kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, gusto kong magpakasal sa iyo. Ang kasal ay simple ngunit perpekto. Ginanap nila ang seremonya sa bakuran ng bahay, na pinalamutian ng mga bulaklak na itinanim ni Ligaya sa kanyang hardin. Si Rizal ang naging ring bearer sa isang unan na binurdahan ni Dalisay. Kaunti ang mga panauhin, ngunit bawat isa ay espesyal. Si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na nagkwento tungkol sa bahay na ito kay Ligaya, ang naging saksi. Umiyak siya sa buong seremonya, habang sinasabing palagi niyang alam na may magagandang nangyayari sa bahay na ito. Pagkatapos ng kasal, opisyal na inampon ni Jose Andres sina Rizal at Dalisay. Nang tanungin ng hukom kung gusto nilang palitan ang kanilang apelyido sa krus, walang pag-aalinlangang sumagot si Dalisay. Opo, hukom. Ngayon po ay isang tunay na pamilya na kami. Ang buhay may asawa ay nagdala ng mga kagalakan at hamon na hindi inaasahan ng dalawa. Kinailangang mag-adjust si Ligaya sa isang mas komportableng buhay sa pinansyal, ngunit palaging pinanatili ang kanyang prinsipyo ng pagiging simple at kabutihang loob. Natutunan ni Jose Andres na ang pagiging isang ama ay hindi lamang pagbibigay ng suportang pinansyal, kundi ang pagiging present sa mga maliliit na sandali. Pagtulong sa mga gawaing bahay, paggamot sa mga sugatang tuhod, pagbabasa ng mga kwento bago matulog. Si Rizal ay naging isang napakamaalaga at palabirong bata. Mabilis siyang umangkop sa bagong buhay, at palaging itinuring si Jose Andres na parang kanyang tunay na ama. Si Dalisay, na mas introvert, ay mas matagal, bago magbukas ng lubusan. Ngunit nang gawin niya ito, bumuo siya ng isang espesyal na ugnayan kay Jose Andres, batay sa kanilang parehong pagmamahal sa mga libro. Pinalago ni Ligaya ang kanyang negosyo sa pananahi, at naging isang respetadong maliit na negosyante sa rehiyon. Pinanatili niyang abot kaya ang kanyang mga presyo, at palaging naglalaan ng oras para sa libreng trabaho para sa mga pamilyang nangangailangan. Sinusunod ang halimbawa na natutunan niya mula sa ina ni Jose Andres. Mahalagang magbalik loob, sabi niya. Nakatanggap kami ng pangalawang pagkakataon. Nararapat din sa ibang tao na magkaroon nito. Nagulat si Jose Andres na matuklasan ang isang bokasyon na hindi niya alam na mayroon siya, pagtuturo. Nagsimula siyang magturo ng matematika kay Dalisay, pagkatapos ay sa ibang mga bata sa kapitbahayan. Sa maikling panahon, nag-organisa siya ng isang impormal na tutorial session sa kanyang sariling tahanan. Tiyak na ipagmamalaki ako ng nanay ko, sabi niya kay Ligaya isang hapon. Pinagmamasdan ang 5 bata na gumagawa ng kanilang takdang aralin sa mesa sa kusina. Tiyak na ipagmamalaki ka niya, sang-ayon ni Ligaya.
pinararangalan mo ang kanyang alaala. Lumipas ang mga taon, nagdala ng maliliit na kagalakan at malalaking pagbabago. Ang bahay na dating nakatakdang iwanan ay naging sentro ng buhay at pag-ibig. Madalas dumating ang mga kapitbahay para humingi ng payo, manghiram ng asukal, o simpleng makipagkwentuhan sa beranda. Si Rizal ay lumaking isang responsableng at masipag na mag-aaral, laging handang tumulong sa iba. Pinalago ni Dalisay ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa, na nagbunsod sa kanya na mangarap na maging isang guro. Si Ligaya ay naging isa sa mga pinakahinahanap na mananahi sa rehiyon, ngunit hindi kailanman nawala ang pagiging simple na naging katangian niya. Natuklasan ni Jose Andres na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account, kundi sa mga tawa na umalingaw-ngaw sa bahay, sa mga hapunan ng pamilya, sa mga gabi kung saan siya natutulog na yakap si Ligaya, habang naririnig ang mga yapak ng mga bata sa pasilyo. Isang linggo ng hapon, 5 taon pagkatapos ng kasal, nag-aayos si Jose Andres ng mga dokumento sa kanyang opisina, nang matagpuan niya ang isang liham na isinulat ni Ligaya sa kanilang unang anibersaryo ng kasal, ngunit hindi kailanman ibinigay. Jose Andres, minsan nagigising ako sa madaling araw, at pinagmamasdan kang natutulog, sinusubukang unawain kung paano ako dinala ng buhay dito. Paano ang isang babaeng tumakas mula sa sarili niyang pamilya, desperado at walang pag-asa, ay natagpuan ang tunay na pag-ibig sa isang bahay na tila napabayaan. Binago mo ang aming buhay sa paraang hindi ko kailanman inakalang posible, hindi lamang dahil sa pagbibigay sa amin ng seguridad sa pinansyal, kundi dahil sa pagbibigay sa amin ng isang bagay na higit na mahalaga. Ang pakiramdam na mayroon kaming lugar na minamahal ng walang kondisyon. Kahapon, nagtanong si Rizal, naaalala ko ba kung ano ang lagay bago ka dumating? Sabi ko, oo, naaalala ko, ngunit parang ibang buhay iyon, parang ibang tao kami. Salamat sa pagtingin ng higit pa sa aming sitwasyon. Salamat sa pagpili na manatili noong maaari kang umalis. Salamat sa pagbabago ng isang sira-sirang bahay, sa isang tahanan na puno ng pag-ibig. Mahal kita higit pa sa kayang sabihin ng mga salita, Ligaya. Binasa ni Jose Andres ang liham ng 3 beses, na antig. Nang umuwi si Ligaya mula sa trabaho noong hapong iyon, naghihintay na siya sa beranda na may hawak na liham. Natagpuan mo? Sabi niya, ngumingiti. Bakit hindi mo kailanman ibinigay? Dahil sa tingin ko, masyado akong sentimental. Alam mo na kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko alam na ganito. Sa mga salitang ito, napakaganda nito. Bawat salita ay totoo pa rin. Nananatili silang magkayakap sa beranda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa ibabaw ng ari-arian, na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging isang simbolo na tunay, na mayroong pangalawang pagkakataon. Mga minamahal na manonood, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong po iyan sa aming mga nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin. 8 taon pagkatapos ng kasal, nang si Rizal ay 11 taong gulang, at si Dalisay ay 14, nakatanggap ang pamilya Cruz ng isang hindi inaasahang alok. Narinig ng isang lokal na producer ng telebisyon ang kanilang kwento, at gustong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa pangalawang pagkakataon at mga hindi kinaugaliang pamilya. Hindi ako sigurado kung magandang ideya iyan, sabi ni Ligaya sa hapunan pagkatapos ikwento ni Jose Andres ang tungkol sa alok. Ang buhay natin ay hindi isang palabas. Pero maaaring magbigay inspirasyon sa ibang tao kung ano ang pinagdaanan natin, sabi ng bata, na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagiging matanda. Pagkatapos ng maraming talakayan, nagpasya silang tanggapin sa kondisyon na mayroon silang buong kontrol sa huling account ng dokumentaryo na isang bahay, isang pamilya na ipinalabas pagkatapos ng 6 na buwan, at nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa inaasahan nila. Daan-daang tao ang sumulat ng mga liham, na nagkukwento ng kanilang sariling mga kwento ng paghihirap at tagumpay. Isang partikular na liham ang nakakuha ng pansin ni Ligaya mula sa isang atimlawano, taong gulang na babae na buntis at pinalaya sa bahay ng kanyang pamilya dahil sa pagtanggi na magpakasal sa isang mas matandang lalaki. Maaari ba natin siyang tulungan? Mungkahi ni Ligaya. Paano kung manirahan muna siya dito hanggang sa makapagsarili siya? Tiningnan ni Jose Andres si Ligaya ng may paghanga. Kahit pagkatapos ng maraming taon ng seguridad at katatagan, iniisip pa rin niyang tulungan muna ang iba. Sigurado ka bang ito ay isang malaking responsibilidad? Sigurado ako. Hindi ba't ganoon nagsimula ang ating pamilya?
sa isang taong nag-aalok ng kanlungan sa mga nangangailangan. At ganoon si Mayumi, 18 taong gulang, at 6 na buwang buntis, lumipat sa silid panauhin na inihanda nila para sa mga ganitong sitwasyon. Muling napuno ang bahay ng bagong enerhiya, bagong hamon, bagong kagalakan. Nanganak si Mayumi ng isang batang babae na si Luningning. Nanirahan siya sa bahay na iyon sa loob ng 2 taon, habang tinatapos ang kanyang pag-aaral at nagtatayo ng isang karera. Nang sa wakas ay lumipat siya sa kanyang sariling bahay, iniwan niya ang isang malaking pamilya na susuporta sa kanya magpakailanman. May tawag ang ating bahay, sabi ni Jose Andres kay Ligaya isang gabi pagkatapos lumipat ni Mayumi. Umaakit sa mga taong nangangailangan ng panibagong simula. Katulad ng ginawa ng nanay mo, sagot ni Ligaya. Nagpapatuloy ang tradisyon, at nagpatuloy nga ito. Sa mga sumunod na taon, pansamantalang tinuluyan ng bahay ng pamilya Cruz ang isang matandang lola na nawalan ng bahay sa isang sunog. Isang binata na lumabas sa sistema ng ampunan. Isang solong ina na tumakas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Bawat taong dumaan doon ay nag-iwan ng kanilang marka at nagdala ng paniniwala na may mabubuting tao sa mundo. Nagtapos si Rizal sa high school na may pinakamataas na karangalan sa kanyang klase at nakakuha ng scholarship para mag-aral ng engineering. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos, nagsalita siya tungkol sa pamilyang pinili at kung paano maaaring baguhin ng pag-ibig ang lahat. Nagtapos si Dalisay bilang isang guro at bumalik upang magturo sa pampublikong paaralan sa bayan kung saan siya dating nag-aaral. Nagpakadalubhasa siya sa mga batang may mga paghihirap sa pag-aaral. Laging naaalala kung paano siya matiyagang tinuruan ni Jose Andres ng matematika sa kusina ng bahay. Si Ligaya ay naging isang matagumpay na maliit na negosyante, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang pananaw. Gumawa siya ng isang programa ng pautang para sa maliliit na negosyo, para sa mga kababaihan na gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo. Laging nag-aalok ng higit pa sa pera, mentoring, suportang emosyonal, at ang paniniwala na hindi sila nag-iisa. Na-inspire si Jose Andres sa trabaho ng kanyang asawa at gumawa ng isang pundasyon na nag-aalok ng pansamantalang tirahan para sa mga pamilyang nasa panganib. Bumili siya ng ilang ari-arian sa rehiyon at ginawa itong mga transitional home. Laging sinusunod ang modelo na binuo nila sa bahay. Hindi lamang isang kanlungan, kundi isang komprehensibong suporta upang ang mga tao ay makapagtayo muli ng kanilang buhay. Sa kanilang 10th anibersaryo ng kasal, binago nila ang kanilang mga panata sa parehong beranda kung saan sila unang naghalikan. Sa pagkakataong ito, mas maraming panauhin, maraming tao na ang buhay ay naantig nila sa loob ng mga taon. Si Aling Nena, ngayon ay nasa kanyang 80s, ay muling naging saksi sa kanyang talumpati. Sinabi niya, palagi kong alam na espesyal ang bahay na ito. Gumawa ng mga himala dito ang ina ni Jose Andres, at ngayon, ipinagpapatuloy niya at niligaya ito. Hindi mga supernatural na himala, kundi ang himala ng puso ng tao. Si Rizal, ngayon ay 16 taong gulang, at halos kasing tangkad ni Jose Andres, ay nagbigay ng isang talumpati na nakaantig sa lahat. Noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit ang ilang mga bata ay may mga biological na magulang, at ang iba, tulad namin ni Dalisay, ay may mga magulang sa puso. Ngayon, naiintindihan ko na hindi mahalaga kung paano nabuo ang isang pamilya. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na nasa loob nito. Maaaring hindi ako isinilang ni Tatay Jose Andres, ngunit pinalaki niya ako. Maaaring hindi ako ipinagbuntis ni Nanay Ligaya, ngunit binigyan niya ako ng buhay. Itinuro sa akin ng pamilyang ito na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa DNA, kundi tungkol sa pagpili, at pinipili ko kayo araw-araw. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng mga panauhin, nag-iisa sina Jose Andres at Ligaya sa beranda tulad ng ginagawa nila gabi-gabi sa loob ng 10 taon. May mga pinagsisisihan ka ba? Pabirong tanong ni Ligaya. Isa lang, sagot ni Jose Andres. Ano? Dapat sana'y mas maaga akong bumalik sa bahay na ito. Marahil hindi ka pa handa noon. Marahil kailangan mong pagdaanan ang lahat ng pinagdaanan mo para maging handa na hanapin kami. Marahil. Minsan iniisip ko na alam ng nanay ko na isang araw ay babalik ako, na matatagpuan ko ang aking pamilya dito. Alam niya, sabi ni Ligaya ng may paninindigan. Laging alam ng mga ina ang mga ganoong bagay. Tumahimik sila, nakikinig sa mga tunog ng gabi sa probinsya. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang mga pamilyar na tunog,
Si Rizal abala sa kanyang mga proyekto sa silid, si Dalisay nagbabasa hanggang hating gabi, ang orasan sa kusina na nagmamarka ng oras. Ligaya. Opo, salamat. Para saan? Sa pagtuturo sa akin na ang tahanan ay hindi isang lugar. Ang tahanan ay ang mga taong mahal natin. Sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. Sa paggawa sa bahay na ito na isang lugar kung saan nangyayari ang mga himala. Ang himala ay laging narito. Sabi ni Ligaya. Kailangan mo lang umuwi para hanapin ito. At ganoon, sa beranda ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, napapaligiran ng pag-ibig mula sa kanilang piniling pamilya, ipinagpatuloy ni na Jose Andres at Ligaya ang pagsusulat ng kanilang kwento. Isang kwento na nagpapatunay na minsan ang pinakamagandang simula ay isinilang mula sa pinaka hindi inaasahang pagtatapos, at na ang isang walang laman na bahay ay maaaring maging ang pinakapuno ng pag-ibig na tahanan sa mundo. Ang ari-arian na halos ipagbili ni Jose Andres ay naging sentro ng isang bagong tradisyon ng pamilya. Bawat taon sa araw na sila ay nagkakilala. Nagdaraos sila ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang hindi lamang ang kanilang pag-ibig, kundi ang ideya na tunay na mayroong pangalawang pagkakataon para sa sinumang maglakas loob na yakapin ang hindi inaasahan. Lumaki ang mga bata na alam na sila ay minamahal ng walang kondisyon, hindi sa kabila ng kanilang kasaysayan, kundi dahil sa kasaysayang iyon, natutunan nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa presensya. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pagbibigay ng lahat. At si Jose Andres, na isang araw ay inakala na ang yaman ay sinusukat sa pera, ay natuklasan na ang pinakamayamang tao sa mundo, ay ang taong may isang pamilyang nagmamahal sa kanya, isang tahanan na puno ng tawa, at ang katiyakan, na anuman ang mangyari, hindi na siya mag-iisa muli. Ang kwento ng pag-ibig ni na Jose Andres at Ligaya ay naging isang alamat sa bayan, ngunit para sa kanila, ito ay palaging simpleng buhay na pinili nilang buuin ng magkasama, isang araw sa isang pagkakataon na may maraming pag-ibig, pasensya, at isang hindi natitinag na paniniwala na ang pinakamagandang himala ay ang mga nililikha natin gamit ang ating mga kamay at puso. Lumipas ang mga taon, at lalong tumibay ang tradisyon ng pagtulong sa mga pamilyang nasa kahirapan. Ang tahanan ng Pamilya Cruz ay naging kilala sa buong rehiyon bilang isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga taong desperado ay makakahanap hindi lamang ng proteksyon kundi ng pag-asa. Bumuo si Ligaya ng isang espesyal na programa para sa mga kababaihan na nakaranas ng mga sitwasyong katulad ng sa kanya. Nag-alok siya hindi lamang ng pansamantalang tirahan, kundi ng mga kursong pagsasanay sa propesyonal, suportang psikolohikal, at higit sa lahat, ang buhay na patunay na posible ang ganap na pagbabagong buhay. Bawat babaeng dumaan dito ay nagdadala ng isang piraso ng aming kwento, sabi ni Ligaya sa isang lingguhang pagpupulong na kanyang idinaraos, at nag-iiwan ng isang piraso ng kanyang kwento. Ganyan kami lumikha ng isang network ng mga matatag na kababaihan na sumusuporta sa isa't isa. Si Jose Andres, sa kanyang tabi, ay pinalawak ang kanyang trabaho sa mga kabataan. Gumawa siya ng isang programa ng business mentoring para sa mga kabataang lalaki na lumabas sa sistema ng ampunan o nagmula sa mga sirang pamilya. Itinuro niya na ang tagumpay ay hindi lamang sinusukat sa pera, kundi sa positibong epekto sa buhay ng ibang tao. Nagtapos si Rizal bilang isang inhinyero at bumalik upang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, ngunit may isang espesyal na misyon. Bumuo ng mga proyektong pabahay na sumusunod sa modelo ng transitional home na nilikha ng pamilya. Ang kanyang unang proyekto ay isang complex ng pabahay na may kasamang mga community space, isang kolektibong hardin, at isang sentro ng pagsasanay sa propesyonal. Gusto kong bawat pamilyang manirahan dito ay magkaroon ng parehong pagkakataon na mayroon kami, sabi niya sa presentasyon ng kanyang proyekto. Isang lugar na hindi lamang kanlungan, kundi isang panimulang punto para sa isang mas magandang buhay. Si Dalisay ay naging isang kinikilalang edukador. Nagpakadalubhasa sa inclusive pedagogy. Bumuo siya ng mga espesyal na paraan ng pagtuturo para sa mga batang nakaranas ng trauma sa pamilya. Laging naaalala ang kanyang sariling karanasan sa paghahanap ng kanlungan at paglago sa mga libro. Sa kanilang ika-15 na anibersaryo ng kasal, iba ang pagdiriwang ni na Jose Andres at Ligaya. Sa halip na isang intimate party, nagdaos sila ng isang malaking pagtitipon kasama ang lahat ng mga pamilyang natulungan nila sa loob ng mga taon. Si Mayumi, ang unang batang babae na kanilang tinulungan,
ay isa na ngayong nurse at dinala ang kanyang anak na si Luningning, isang matalinong 13 taong gulang na babae. Si Aling Nena, ang matandang lola na nawalan ng bahay sa sunog, ay naging lola ng ilang mga bata sa kapitbahayan. Si Berto, ang binata na lumabas sa sistema ng ampunan, ay namumuno na ngayon sa isang social foundation para sa mga kabataang nasa panganib. Tingnan mo lang ang ating nakamit ng magkasama, sabi ni Ligaya na naantig. Habang tinitingnan ang bakuran na puno ng mga taong ang buhay, ay nagkaugnay-ugnay sa pamamagitan ng bahay na iyon. Tiyak na ipagmamalaki ako ng nanay ko, bulong ni Jose Andres. Naaalala ang simpleng babae na nagtanim ng unang binhi ng kabutihang loob sa lugar na iyon. Sa panahon ng pagdiriwang, isang sorpresa ang nakaantig sa lahat. Si Kuya Rodel, ang kapatid ni Ligaya, na lumitaw maraming taon na ang nakalipas upang humingi ng tawad, ay dumating kasama ang kanyang pamilya. Sa mga nakaraang taon, dahan-dahan nilang itinayo muli ang kanilang relasyon, at siya ay naging isang tagapagtanggol ng mga karapatan ng kababaihan, sa mga sitwasyon ng karahasan, sa tahanan sa kanyang sariling bayan. Tinuruan ako ni Ligaya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Nangangahulugan itong pagpili na huwag hayaang tukuyin ng nakaraan ang hinaharap, sabi niya sa kanyang maikling talumpati. Iniligtas din niya ako sa kanyang sariling paraan. Niyakap ni Ligaya ang kanyang kapatid na naantig. Kinailangan ng maraming taon upang maabot ang isang malusog na relasyon muli. Ngunit ang pagtitiyaga at walang kondisyong pag-ibig na natutunan niya mula kay Jose Andres ay naging posible ito. Nang gumabi at umalis na ang mga panauhin, nagtipon ang pamilya sa beranda tulad ng lagi nilang ginagawa. Sina Rizal at Dalisay, ngayon ay mga nasa hustong gulang na, ngunit nakatira pa rin sa bahay habang nagtatayo ng kanilang mga karera, ay naghahatid kasama ang kanilang mga magulang at ang ritual ng gabi na pag-uusap tungkol sa araw. Maari ba akong magtanong ng isang tanong na laging gusto kong itanong? Sabi ni Dalisay. Oo naman, sagot ni Jose Andres. Talaga bang hindi alam ni tatay na umiibig na siya kay nanay mula sa unang araw? Kasi para sa amin, halata na. Nagkatinginan sina Jose Andres at Ligaya at tumawa. Ganoon ba kahalata? Tanong ni Jose Andres. Tay, araw-araw kang pumupunta dito na may mahinang dahilan, sabi ni Rizal. Gusto kong tingnan ang bahay. Gusto kong tingnan kung okay lang kayo. Nagdala ako ng ilang gamit. Walang naniwala sa mga kuwentong iyon. At si nanay ay sobrang kinakabahan kapag alam niyang darating si tatay, patuloy ni Dalisay. 3 beses magpalit ng damit, magsuklay ng buhok, magsanay ng pag-uusap. Hindi ko ginagawa iyon, protesta ni Ligaya, na namumula. Oo, ginagawa mo nanay, sabay na sabi ng 2 anak habang tumatawa. Sige, marahil konti, pag-amin ni Ligaya. Pero ito ay pag-ibig sa unang tingin kahit papaano sa aking panig. Sa aking panig din, sabi ni Jose Andres. Kinailangan ko lang ng oras para tanggapin ang aking nararamdaman. At kami? Tanong ni Rizal. Kailan ninyo napagpasyahan na gusto ninyong maging mga magulang namin magpakailanman? Pinag-isipan ni Jose Andres ang tanong. Mula sa unang araw, sabi niya sa wakas, mula nang makita ko kayong naglalaro sa bakuran gamit ang mga pansamantalang laruan, ninakaw ninyo na ang aking puso. Hindi ko palang napagtanto. Para sa akin, ito ay noong unang tinawag ni Rizal si tatay na tito, sabi ni Ligaya. Nakita ko ang mukha ni tatay noon, at alam kong umibig siya sa aming 3 ng sabay-sabay. Totoo iyon, pag-amin ni Jose Andres. Noong araw na iyon, napagtanto kong ayaw ko nang mabuhay nang wala kayo. Tumahimik sila sandali, bawat isa ay nalulunod sa mga alaala ng panahon ng pagtuklas at pagbabago. May pinagsisisihan ba kayo? Tanong ni Dalisay. Nagsisisi ba akong tumakas mula sa aking biological na pamilya? Sagot ni Ligaya. Hinding-hindi. Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. At ikaw, Tay, nagsisisi ka bang kinansela ang pagbebenta ng bahay? Dalisay, ang pagkansela sa pagbebenta ay ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, kayo ang pinakamalaking yaman ko. At kung hindi nangyari ang lahat ng ito, patuloy ni Rizal na laging pilosopo ng pamilya, kung hindi kayo nagkakilala. Nagkatinginan sina Ligaya at Jose Andres. Marahil ay magiging isang mayaman at malungkot na lalaki ako, sabi ni Jose Andres. Mayroon ng lahat ng mabibili ng pera, ngunit walang anumang tunay na mahalaga. At ako ay magiging isang matapang na babae na nagpapalaki ng 2 anak ng mag-isa, sabi ni Ligaya. Mabubuhay kami, ngunit hindi namin kailanman malalaman ang ganap na kaligayahang ito,
Kaya tadhana iyon? Tanong ni Dalisay. Hindi ko alam kung tadhana iyon. Sagot ni Ligaya. Sa tingin ko, ito ay isang serye ng mga tamang desisyon. Pinili ko ang katapangan nang tumakas ako. Pinili ni Jose Andres ang habag nang pinayagan niya kaming manatili. Pareho naming pinili ang pag-ibig noong maaari naming piliin ang takot. At pinili ninyo ang tiwala noong maaari ninyong piliin ang kawalan ng tiwala. Idinagdag ni Jose Andres, nakatingin kina Rizal at Dalisay. Tinanggap ninyo ang isang dayuhan sa inyong buhay. Hindi ka kailanman naging isang dayuhan sa amin, Tay, sabi ni Rizal. Mula sa unang araw, naramdaman naming kabilang ka sa lugar na ito. Ang pag-uusap sa beranda ay naging isa sa mga pinakamahalagang alaala ng pamilya. Maraming taon pagkatapos, kapag may sariling mga anak na sina Rizal at Dalisay, ikukuwento nila ang kuwentong ito sa kanilang mga anak. Ipinapaliwanag kung paano minsan ang pinakamagandang pamilya ay ang ating pinipili, hindi ang ating isinilang. Ang bahay ay nanatiling isang lugar ng kanlungan para sa mga taong nangangailangan. Habang tumatanda sina Jose Andres at Ligaya, dahan-dahang kinuha ni Rizal at Dalisay ang responsibilidad na ipagpatuloy ang tradisyon. Gumawa sila ng isang opisyal na pundasyon na may profesional na istruktura, ngunit laging pinanatili ang personal at mapagmahal na esensya na naging katangian ng trabaho ng kanilang mga magulang. Si Ligaya, sa edad na 50, ay naging isang regional reference sa trabaho sa mga babaeng nasa panganib. Si Jose Andres, sa edad na 65, ay namumuno pa rin sa kanyang kumpanya, ngunit inilaan ang karamihan ng kanyang oras sa social work at mentoring ng mga batang negosyante. Sa kanilang 20 anibersaryo ng kasal, gumawa sila ng isang espesyal na paglalakbay. Bumalik sila sa bayan kung saan isinilang si Ligaya, hindi para makipagkasundo sa nakaraan, kundi para tulungan ang ibang mga babae na nakakaranas ng mga sitwasyong katulad ng sa kanya. Narito na tayo, sabi ni Ligaya, habang naglalakad sa mga lansangan ng kanyang pagkabata. Parang ibang buhay. Ibang buhay nga, sagot ni Jose Andres. Ikaw ay isang ganap na ibang tao mula sa babaeng tumakas, mula dito 20 taon na ang nakakaraan. Lahat tayo ay ibang tao. Binisita nila ang bahay kung saan lumaki si Ligaya, at nakilala ang pamilyang nakatira na ngayon doon. Ito ay isang batang solong ina, na may 3 anak, na nagpupumilit na mabuhay sa isang impormal na trabaho. Maaari ba akong tumulong? Alok ni Ligaya, nagpapakilala. Ang pag-uusap na sumunod ay nagbago sa buhay ng pamilyang iyon. Sa loob ng ilang linggo, ang batang ina ay lumahok sa programa ng pagsasanay ni Ligaya at ang kanyang mga anak ay nakakuha ng mga scholarship sa paaralang pinamumunuan ni Dalisay. Napansin mo bang ginagawa mo ang parehong bagay na ginawa mo sa amin? 20 taon na ang nakakaraan. Komento ni Jose Andres sa paglalakbay pa uwi. Ano? Nag-aalok ng higit pa sa material na tulong, nag-aalok ng pag-asa. Natutunan ko sa iyo, ngiti ni Ligaya. Itinuro mo sa akin na ang pagtulong sa mga tao ay hindi pagbibigay ng pera, kundi pagtitiwala sa kanila. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin yan. Mula sa unang araw, nang bumalik sila sa bahay, nakatanggap sila ng isang sorpresa. Nag-organisa si Rizal ng isang sorpresang party, kasama ang lahat ng mga pamilyang natulungan nila sa loob ng mga taon. Ang bakuran ay pinalamutian ng mga larawan na nagdodokumento ng 2 dekada ng pag-ibig at pagkakaisa. Hindi ko alam kung napansin ninyo kung gaano karaming buhay ang inyong naantig. Ito ay kahanga-hanga. Mayroong higit sa 100 katao sa party na iyon. Bawat isa ay may kuwento ng tagumpay na konektado sa anumang paraan sa bahay at sa pamilyang iyon. Mga anak na lumaki, mga kabataang nagtapos, mga babaeng muling nagtayo ng kanilang buhay, mga pamilyang nakahanap ng katatagan. Ito ang tunay na pamana na inyong binuo, sabi ni Dalisay sa kanyang talumpati. Hindi ang bahay o ang kumpanya. Ito ay ang mga buhay na nabago, mga pangarap na natupad, mga hinaharap na umiral, dahil naniniwala kayo sa mga tao noong sila ay pinakanangangailangan nito. Hindi mapigilan ni Ligaya ang kanyang mga luha. Ginawa lang namin ang gagawin ng sinuman, sabi niya. Hindi, Nay, mahinang sagot ni Dalisay. Ginawa ninyo ang dapat gawin ng sinuman, ngunit iilan lamang ang gumagawa nito. Binuksan ninyo ang inyong puso at tahanan sa mga dayuhan. Isinugal ninyo ang inyong sariling kaligayahan upang bigyan ng pagkakataon ang kaligayahan ng ibang tao. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, nag-iisa sina Jose Andres at Ligaya sa beranda sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan.
Maganda ang party. Ngunit palagi nilang pinahahalagahan ang mga sandali ng katahimikan ng magkasama. Kung nakilala kita sa edad na 20, sa tingin mo ba ay magiging tayo? Biglang tanong ni Ligaya. Hindi, tapat na sagot ni Jose Andres. Sa edad na 20, masyado akong ambisyoso. Masyadong nakatuon sa paghahanap ng pera. Hindi ko malalaman na kilalanin ang iyong halaga. At ako ay masyadong walang muwang. Masyadong umaasa sa opinyon ng pamilya. Hindi ko magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang gusto ko. Oo, nagkita tayo sa tamang panahon. Eksakto sa tamang panahon. Noong handa ka nang maging ang lalaking kailangan ko. At handa na akong maging ang babaeng karapat-dapat sa iyo. Sa tingin mo ba ay magiging masaya pa rin tayo kung wala ang lahat ng misyon na ito ng pagtulong sa ibang tao? Pinag-isipan ni Ligaya ang tanong. Sa tingin ko, oo. Ngunit magiging isang mas maliit, mas makasariling kaligayahan. Ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay ay ang pagtuklas na ang tunay na pag-ibig ay ang umaapaw na hindi maaaring magkasya lamang sa loob ng isang bahay. Laging sinasabi ng nanay ko ang isang pangungusap na ngayon ko lang talaga naiintindihan, sabi ni Jose Andres. Ang kaligayahang ibinabahagi ay kaligayahang dumarami. Matalino ang nanay mo. Matalino nga siya at pinili niya ang tamang lugar para magtanim ng mga binhi ng kabutihang loob. Palaging espesyal ang bahay na ito. Hindi, Jose Andres. Naging espesyal ang bahay na ito dahil sa mga taong naninirahan dito. Ang ari-arian na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging isang simbolo na ang mga himala ay nangyayari kapag pinipili ng mga tao na magmahal kaysa matakot, magbigay kaysa mag-ipon, yakapin kaysa ihiwalay. Ligaya, opo, kung makakabalik ka sa nakaraan at baguhin ang isang bagay sa ating kwento, ano ang babaguhin mo? Hindi nag-alinlangan si Ligaya. Wala talaga. Bawat paghihirap, bawat luha, bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay nagdala sa atin dito. Kung babaguhin natin ang anumang bagay, nanganganib tayong hindi magkaroon ng eksaktong buhay na ito, eksaktong pamilyang ito, eksaktong kaligayahang ito, kahit na ang masasamang bahagi, ang sapilitang pagpapakasal, ang pagtakas, ang takot, lalo na ang masasamang bahagi. Iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ang magagandang bahagi. Iyon ang nagpatatag sa akin upang buuin ang buhay na ito, kasama mo. Hinalikan ni Jose Andres nang malambing ang noo ni Ligaya. Mahal kita, mahal din kita, at mahal ko ang buhay na binuo natin nang magkasama. At ganoon, sa beranda ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, dalawang pusong nagtagpo, noong sila ay pinakanangangailangan, ay patuloy na nagsusulat ng kanilang kwento ng pag-ibig. Isang kwento na nagpapatunay, na gaano man kahirap ang simula, laging posible na lumikha ng isang masayang pagtatapos kapag may pag-ibig, katapangan, at paniniwala sa nakapagpapabagong kapangyarihan ng kabutihang loob ng tao. Lumalalim na ang gabi, ngunit nanatili sila doon na magkayakap, nakikinig sa mga pamilyar na tunog ng kanilang bahay na puno ng buhay at mga kwento. Sa loob, maririnig nila si Rizal na nagtatrabaho sa kanyang mga proyekto, si Dalisay na naghahanda ng mga aralin para bukas, at ang banayad na pagtibok ng orasan sa kusina, na nagmamarka ng mga mahahalagang sandali ng isang buhay na may layunin at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Jose Andres nang may ganap na katiyakan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi dahil sa kanyang bank account, kundi dahil sa tunay na pamanang kanyang binuo, isang pamilyang nagkakaisa, isang tahanan na puno ng pag-ibig, at ang katiyakan na ang kanyang buhay ay nakagawa ng pagkakaiba sa mundo. At tiningnan ni Ligaya ang lalaking nagbago sa kanyang desperadong pagtakas sa isang paglalakbay ng pag-ibig at layunin. Alam na ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Bawat matapang na pagpili, bawat sandali ng tiwala, bawat kilos ng pananampalataya ay nagdala sa kanya sa eksaktong lugar kung saan siya dapat naroroon. Sa yakap ng kanyang tunay na pag-ibig, napapaligiran ng pamilyang pinili niyang buuin, sa isang bahay kung saan nangyayari ang mga himala araw-araw, sa pamamagitan ng simpleng pagkilos ng pagmamahal ng walang kondisyon. Wakas ng kwento. Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong opinyon tungkol sa kuwentong ito mula sa kung saan mo ito pinapanood. Kung mayroon kang gustong ibahagi sa amin, iwanan ito sa seksyon ng mga komento na may taos-pusong mga salita. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ni na Jose Andres at Ligaya? Masaya naming babasahin ang iyong opinyon. Maraming salamat sa iyong pagsama. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat,
Mag-subscribe sa channel na ito upang hindi makaligtaan ang iba pang mga kawili-wiling kwento.